Itong panahon lang ni Marcos ang talagang lantaran ang korupsyon at sistematiko at sasabihin na nating talagang sindikato. Bakit? Kasi lahat ng parte ng gobyerno ay talaga nga namang kinurap na. Kasi noon, pasimple pa eh. Naalala ko merong akong kontraktor na kaibigan. Simpleng kontraktor lang naman ito until nung naging party list kontraktor na siya. Ito ang CM Politics News. Mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kang updated. Heto ang mga balitang dapat mong malaman. Magandang araw mga banateros. Eto na, pag-usapan na natin may init na issue. Naku po, kaliwat kanan po ang baha na nakita at nadanasan po ng ating mga kababayan sa bansang Pilipinas. Grabe. Sabi nga ho ng ating kataas-taasang Panginoon, sa tingin ko, ito ay sa aking pananaw lamang naman po ito. Sa tingin ko po, sabi ho ng Panginoon sa atin, paalala lang, huwag naman tayo masyadong busy sa ibang bagay at solusyonan nyo muna yung korupsyon na nangyari sa bayan ninyo. Alam mo, itong bayan na to, grabe talaga pagdating sa korupsyon. Kaya hindi ho tayo tatantanan ng mga ganitong klaseng mga pangyayari sa bansang Pilipinas. Ayan pong baha. Imagine niyo lang mga kababayan, sinasabi kasi ng iba dyan, yung baha na yan, matagal naman na yan. Ever since noon, may baha pa naman na eh. Wala naman po tayo sinasabi na noon ay hindi naman po walang korupsyon. Wala po tayo sinasabing ganun. Alam mo, isa namang matinding kasinungalingan kung sasabihin natin kay Marcos lang nagkaroon ng korupsyon. Hindi ako dyan papayag. Mula noon, meron na tayong korupsyon. Panahon pa lang ni Aguinaldo, kinurap na tayo. Basahin niyo po ang kasaysayan ng bansang Pilipinas. Panahon ni Aguinaldo, panahon ni Quezon, talagang kinurap na ho tayo ng iba't ibang pangyayari sa ating bayan. Kaya hindi pwedeng panahon lang ni Marcos. Pero, ngunit natapat subalit. Etong panahon lang ni Marcos ang talagang lantaran ang korupsyon at sistematiko at sasabihin na nating talagang sindikato. Bakit? Kasi lahat ng parte ng gobyerno ay talaga nga namang kinurap na. Kasi noon, pasimple pa eh. Naalala ko merong akong kontraktor na kaibigan. Simpleng kontraktor lang naman ito until nung naging party list kontraktor na siya. Naging kontraktor ito mga kababayan sa isang mga kaalyado ni Marcos na party list yan. Yan na lang para safety. Itong kontraktor na ito, nung nagkikwentuhan nga kami one time, sabi niya, noong panahon kasi tinanong ko, open ako tinanong ko talaga sa kanya. Yung totoo, sabihin mo sa akin ng totoo. Ako kahit baka Duterte ko, ako hindi hubulag. Sabihin mo sa akin ng totoo. Meron bang korupsyon nung panahon ni Pangulong Duterte at nung panahon ni Pinoy? Di ba? Para to be fair. Hindi lang kasi matagal na kontraktor to. Alam mo, sagot lang naman niya sa akin. Meron na. Pero ganito yan, sabi niya. Nung panahon ni Pinoy, malala. Tapos, nung panahon ni Duterte, tumahimik ng konti. Ibig sabihin, patago. Before daw, talagang ang binababoy ay during mismong sa loob ng mga DPWH. Ibig sabihin, sa opisina nakakaroon ng transaksyon, nagkakalokohan dun sa bidding. Nung panahon daw ni Pangulong Duterte, pasimple na. Hindi na ho sa loob. Kasi talaga nahuhuli sa loob. So sa labas na lang sila nakikita ng mga magkakakuntsaba. Pero, sobrang konti lang kasi iniiwasan nilang mag-create ng ingay dahil natatakot sila na baka mapansin, lalong-lalo na mapansin ni Greco Bellica. Alam mo naman si Greco Bellica, siya ang chairman ng ng PACC, na institusyon na humuhuli sa corrupt within the executive branch. Na kauna-unahang kautusan ni Marcos ay tanggalin yung PACC. Di ba? Yung totoo. Yan po yung isang bagay na nakakapagtaka. No wonder the direction of our country is that. Dahil that's the executive order of the President Marcos, yung tanggalin yung presidential anti-corruption. Saan ka nakakita ng ganun? Yeah? Saan ka nakakita na unang tinanggal ay yung panlaban sa korap sa kanyang administrasyon? Kasi sinasabi kasi nung iba, hindi kasi dublada na yung meron na tayong katulad ng ombudsman, meron na tayo. Kaya lang, masyadong malawak po kasi ang sakop ng ombudsman. Ang ombudsman sakop po kahit iba, mga senat, kahit wala sa executive, sakop nila. Dapat maunawaan natin ito. Sakop kasi ng ombudsman kahit wala sa executive. Hanggang sa sakop pa nila sa talagang sa Congress, sakop nila lahat yan. So napakalawak. Ngayon, para maiwasan, bago pa lumagpas sa executive yung korupsyon, mapigilan na kaagad sa baba pa lang. Kasi remember, baba pa lang po, ladies and gentlemen, may korupsyon na. LGU pa lang, nasa ilalim ng DILG, may korupsyon na. Para mas matutukan yung mga maliliit at mga nagsisimulang korupsyon, kaya kinreate yung PACC, yung Presidential Anti-Corruption Commission, na kung saan pinangunahan ni Greco Bellica. Sabi ko nga sa inyo, kung meron man tayong gustong maging senador talaga, ever since 2016, sinuportahan na po namin ito. Greco Bellica, yung talaga niyang credibility niyang tao na yan, hanga ko dyan. Ito yung tao na may integrity. Anong sabihin ng integrity? Ang integrity ko kasi, by definition, gagawin mo ang isang honorableng bagay kahit hindi nakatingin ng tao. Yan ang integrity na meron si Greco Bellica. Pangalawa, may takot to sa Diyos siya. Dati di ito yung Diyos-Diyosan, nakatulad ng isang pastor na Judas. Di ba?
Hindi ho ganun. Ito talagang totoong may takot ho sa Diyos ito. Kaya ako naniniwala sa tao na ito. Ito'y naging kaibigan ko na dahil sa advokasya patungkol sa anti-corruption. Kaya nga ang ganda nung nangyari nung kay Pangulong Duterte. Imagine niyo sayang nawala ko yung video na yun napanood ko yung kanyang interview. Alam mo, noong panahon ni Pangulong Duterte, kahit ultimong kaibigan ng anak niya, nadali, nabanggit. Di ba? Yun yung panahon ni Pangulong Duterte yun. Kung maalala nyo yung district engineer na pinalipat-lipat, kanino ho yun? Anak ko na kaibigan daw, di umano yun yung claim niya. Claim niya ho yun sa kamera na kaibigan niya mga Duterte. Pero gayon pa man, binanggit ho ni Pangulong Duterte yan sa kanyang Talk to the People, kung maalala nyo, na isang party list. Na ngayon, kasangkot din po sa flood control issue scandal. So ituloy ko lang kwento ko. Anong pinagkaiba? Yung ngayon daw, garapalan na. Yung ngayon daw, talagang abutan na ng pera sa opisina. Yung ngayon daw, para bang proud pa sila, para bang ganito Yung before, yung kay Pangulong Duterte tinatago, talagang tagong-tago nila. Ngayon daw hindi, nagyayabangan in public, among sa offices daw, nagyayabangan kung magkano nakuhang kickback. Ibig sabihin, nagpapataasan pa. Pare, magkano sa'yo? Nakuha mo. 3 manok lang ako. 10 manok lang ako. Ibig sabihin ng manok, milyon Oh. Ako, isang baboy. Ano yun? Bilyon. Sabi, ganun daw, yabangan na. As in lantaran, isipin mo, di ba yung kwento nga ng mga Marines, mamaya pag-uusapan natin yan ang kwento nga ng mga Marines, papasok sa opisina ni speaker, paglabas may daladalang pera. At sino may dala? Tauhan ba? Hindi. Mismo yung congressman. Ganon daw katindi ang garapalan. Di ba? Ang lupit, sabi ko nga, kakaiba. Hindi kasi alam mo, you cannot eradicate 100% ang corruption. Maniwala ko kayo, kahit anong bansa, hindi mo ma-eradicate yan. Meron at meron. Sabi nga nila kahit yung Japan daw meron. Oo, meron. Pero, pag nahuli, maniwala ka. Hindi na kailangan iba sa social media. Alam mo yon, yung kahihiyan sa social media, hindi na kailangan nun. Talagang matik magre-resign yan. Hindi lang nga magre-resign, mag-aano pa Ganon sila Talagang konting mistake. Pero sa atin, proud pa, animal. Oh, ganon katindi, proud pa. At ang yabang pa. Lantaran ng walang flood control. Sa kanyang lugar, lantaran pa. At ganyan ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Bakit? Etong anak ni Marcos, na si Sandro Marcos, ay tila binabago ang kwento. Tila dinadivert ang mga issue sa ating bansa. Dito magtataka ka talaga At alam mo yun, parang ganito na ba katanga ang taong bayan para maniwala sa tao na to? Tangina, lantaran po ang flood control issue dyan sa lugar nila. Kaliwat kanan, ang baha dyan sa lugar nila. Meron tayong isang vlogger na pinuntahan pa mismo yan. Si di ba, yung idol natin yun, si sumasayaw-sayaw. Ano yun, sayang ang bayot, di ba? Yun mismo pinuntahan niya. Bilib tayo dun di ba? Yan ang tunay na Kaya sabi ko nga, eto, at mismong si governor, dating governor, Chavit Singson, nilantad na po yan, pero lantaran na naniniwala pa kayo dyan sa tao na yan? Panoorin natin itong sinabi nitong mama na to at tingnan ninyo yung mga loophole. Ay, sorry. Hindi yan, ito. It was part of me, kind of saw it coming. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang, it was a power struggle. And I never forget, and this is the first time ko nito. Wow. And I don't know if the president's gonna connect. Tuwa naman yung mga DH, Yan yung mga dyan na DH, mga Duterte haters sa mga yan Lalo na yung kalbo na yan, at bungal na yan, at makakaliwa na yan. Makakaliwa ito. Itago pa natin ito. Kaya hindi ko nga maintindihan. Imagine mo tuwa-tuwa tong kupal na to sa isang Sandro Marcos, na dati, grabe nilang pagtawanan, grabe nilang patikusin. Tapos ngayon tuwa-tuwa sa sinasabi niya. Ano ba talaga kuya? Ako wala problema naman mag-interview ka ng hindi mo kapareho ng paniniwala. Pero yung matutuwa ka sa sinasabi, bakit? Dahil may banat sa mga Duterte, kaya kakampihan mo na? Ako hindi Alam mo yung kahit may banat siguro si Lenny Robredo, hindi siya kakampihan. Kung may banat siya kay Marcos, hindi magbabana na. Ganun sila. Close sila. Kahit may banat pa yung halimbawa kay Marcos, hindi ko pa rin kakampihan na mag-presidente. Lutang yan Ayaw magkaroon ng lutang na presidente. Meron nga yung lutang ngayon. Gusto nyo pa naman ng lutang. Gusto nyo yung ganun. Di ba? Huwag nyo kakalimutan na makalutangan fake news ng Lenny Robredo na yan. Nung panahon ni Duterte, puro fake news yung animal na yan. Tapos sasabihin nyo, di ba? Okay na yan kasi bata sila ni Marcos. Anong ka-plastic yan yung animal kayo? Yung totoo lang. Tapos ito, dating kaaway nyo kaliwat ka ng diktador, pasista, lahat sinasabi nyo, kayo tuwa-tuwa kayo, tinitira mga Duterte. Anong ka-plastic yan? Alam niyo nasasangkot itong tao na ito sa matinding iskandalo dyan sa Ilocos. Alam niyo yan. Imposible niyo alam yan.
Media kayo, ipapalam niya yan. Yung vlogger, alam niya na napakarami flood control sa Ilocos, kayo pa kaya. Pero bakit niyo sinasakyan? Para kayo talaga sa anti-corruption o galit talaga kayo sa mga Duterte? Nung nakakita ng tatay, tapos hinihingi niya suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapakita kami sa Malacanang. Tayo dyan, dalawang oras na tayo tambay doon. And then, nakaharap kami. I'll never forget. Doon kami sa presidential guest house pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And exactly. Ayan, loophole number 1. Bumaba na ang presidente noon. Kanino? Sa mga Marcos. Ano sagot ni Charis? Exactly. Imagine niyo to ha. Si Pangulong Duterte bumaba sa Marcos noon. Hindi ko makakalimutan yun. Ilang beses ko ito kinuwento uli. Nung in-interview siya after the filing of candidacy ng Bongo 2022. Naalala ko noon. Nagpa-interview na sa akin. Gabihan lang. Mga alas na ata yun. So tinawagan ako interview ko. Ang pag-uusapan pa namin doon ay yung i-deny niya na si CP kinokontrol ni yung statement ni TP na kinokontrol ni Bongo si Duterte. Kasi kumalat yun parang naka-smile lang daw si Pangulong Duterte, kinokontrol daw ni Bongo. So gusto pabulaan nila yun. So i-interview si Pangulong Duterte. Yun ang topic dapat. Pero ang naging topic, si Marcos. At first time po ito na binitawan ni Pangulong Duterte. At sa ating vlog lang nangyari po yun. And I was shocked. Tape po yun eh. Pagbaba ng Zoom yun, stream deck, alam mo na. Pagbaba ng interview sa kanya, pag-stop recording, tinanong pa ulit sa kanya, Mr. President, are you sure gusto niyo pong ilabas ito? Kasi magugulat talaga ang bayan dito. Oo, ilabas mo yan, hindi ilabas yan. Sabi niyo, ilabas mo yan. As inulit ko pa kay Senator Bongo. Sabi ko, Senator Bongo, sure, ilabas mo talaga ito. Mawiwindang ang bayan dito. Sabi niya, oo, ilabas mo. As in, ganun. Kaya nga sabi ko siya, gulat-gulat po ako noon. Gulat-gulat ako dahil hindi ko talaga akalain na mangyayari yun. At that time, it was a very, very big issue. Imagine ninyo, after nun sinusunod ni Pangulong Duterte si Marcos, interview, speech, bago umalis pa ibang bansa, paulit na week, at pag yan isinama nyo sa partido ko, hindi ko papayag. Ilang beses sinabi yun, araw-araw na yun, wala sa interview ko, araw-araw binabanatan si Marcos. Tapos eto biglang sasabihin niya, pinatawag sila sa Malacanang, at humihingi ng posisyon sila daw lalagay, o may hihingi kapalit para supportahan sila. Ano yun? Babaliktad si Pangulong Duterte in public? Pupurihin niya si Marcos ngayon? Pagkatapos sasabihin kung ano-ano, bangag, kung ano sinabi niya ng time na yun, tapos biglang, ay, hindi pala. Pagkatapos sasabihin week, biglang sasabihin niya, ay, hindi pala. Imagine kaya itong sinasabi nitong bata wala sinungaling talaga ito. And so we were supposed to meet the president at that time. But instead, hinarap kami sa tatlong tao. Yun lang mabanggang. But we were with three people, and they essentially asked, ano mo sa akin, etc. And then there was one person who's a sitting official now, or tatlong. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, supportahan ka namin on the condition that kami mamimili ng ES, kami mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami sila. Imagine niyo na, how foolishness is this? Hindi na kasi mali itong tratado to. Sabihin mo naman na, si Pangulong Duterte ang mamimili ng Senate President, si Pangulong Duterte ang mamimili ng Speaker of the House, si President ang mamimili ng ES. Ano ang trataduhan yan? At wala sa, alam mo sa lahat ng nakakilala kay Pangulong Duterte, wala sa personalidad niya yan. Sa totoo lang ha, although dito, obvious na kung tinutukoy niya dito na lumapit na official. Sabihin na natin, assuming lang ha, I'm not saying, talaga totoo na nilapitan sila ha, assuming lang na nilapitan sila talaga nung quote-unquote official na yun. Sa tingin niyo, anong tawag doon? Sabi, sinabi lang ang pangalan ng Pangulong Duterte. Taka kayo? Maniwala kayo? I mean, sana ganito eh. Sana humingi ng, pwede ba, sa amin na lang itong secretary ng DepEd, halimbawa, ganyan. Mga ganun, di ba? Yung mga simpleng ganun lang. Pwede ba sa amin na ng chairman ng MMDA? Medyo kapaniwala, pero yung hingin mo ES, yun ang pinakamataas na secretary, hingin mo Senate President or Speaker of the House. Alam mo, sa totoo lang, kung totoo man yan na sinasabi nyo, tinatarado kayo. Ibig sabihin, alam naman naman yung ibibigay, kaya lumayas kayo dyan. Yun eh. Hindi ba isipin nyo ha? Kung totoo yun, imagine natin totoo yun. Imagine natin totoo yun. Alam mo yung ginagawa na kayo. Para ba sinabing, tumaman ka dyan, sa bangin, supportan kita.
Baka ganun. O pag naging presidente ka, mag-resign ka para si VP Sara Duterte maging presidente. Suportahan kita. Baka ganun. Abay, tinatarantado kayo kasi humihingi ng imposible. Imposible yung ibigay. Kasi nga, sakin kayo. At hindi naman gagawin yun. Di ba? Humingi ng imposible. Ano ibig sabihin? Imposible, suportahan kayo. Can you see the logic? That's the logic eh. Kaya humihingi ng ganun. Kung totoo pero imagine ako hindi ako naniniwala. Wala yan sa vocabulary ng Pangulo Duterte. And then when we left Palace, tumingin ka sa akin. Alam mo, kulang na lang kapatid na lang. Sayang naman! Shit! Sayang! I mean, sayang naman at hindi binigay. Hindi sayang talaga yun. Sayang. Sayang. At sayang yung posisyon nyo na nagawa. Yun yung sabihin. And then, so that's, there was a lot of play. There was a lot of play. And there were many people who, I guess, were vying to take power away. Yes. So PRTV, you just got your news super today. Tuwa naman si Tuwa! Ano news yun? Kasi sinungalingan. Mas importante ba sa inyo yan? Anong klaseng media kayo? Hindi, sa totoo lang ang klaseng media kayo papaniwala kayo dyan. I'm sorry, Mr. President. Very existential yung bata na yun. Very existential. Kaya, Tuwa pa itong tinkla na ito. Hindi talaga, no? Ako yung isang bagay na ikinatuwa ko. Okay. Narinig na talaga ang totoong kulay ng mga tinklawan at dilawan. This pink and this yellow shit, sa totoo lang, na talaga sila. They are not really for the country. They are not for anti-corruption. They are not for human rights. No. They are only for their power. Mga self-centered na mga tao. Mga, alam mo yung sarili talaga isip nila. To the point that kaya nilang lunukin ang mga Marcos. Imagine yun, no? Kaya nilang lunukin ang mga Marcos for the sake of what? For the sake of what? Kasi we hate Duterte. Yun eh. Yan yung mga mukhang ganyan. Yan mga mukhang hindi pinagkakawala talaga eh. Tapos ito pa, dinagdagan pa nito. Sa isang media interview po, ay nabanggit ni Congressman Sara Marcos na may mag-release po siya tungkol doon sa sasabi na concessions ng Duterte administration in exchange of endorsing him noong 2022 elections. May further details ba tayo dito kung ano yung mga sino-sino mga nasa likod, ano yung mga hiningi? Actually, tinanong ko mismo, Pangulo, kanina. At ang sabi lamang sa akin ay, he has raised his kids well. We? Ano daw yun? Nag-release daw niya yung anak niya ng mga ayos. Talaga? Tuloy. And his son, Kong Sandro, will not lie. Yun na po ang binibigay na. Naalala niyo yun? Hindi ko lang kasi mahanap yung video na yun. Yung dinili si Sandro Marcos dahil nagbeso yung tata niya si BBM. Ganun kabastos si Sandro Marcos na yun. Naalala niyo yun? May video yun na hindi ko lang kasi ano eh. Wait, hindi ko maano eh. Sayang, hindi ko na nahanap. Pero doon pala, paano pinalaki ng mga ayos? Basta sa magulang. Di ba? Tapos, hindi daw magsisinungaling. Coming from sinungaling person, na si Marcos. Alam naman kaliwanagan na sinasabi ni binitawan yan. Kaliwanagan ng pagsisinungaling yan. Hindi daw makikipag-coordinate sa ICC. Nakipag-coordinate, pinaknap itong si Pangulo Duterte. Hindi daw, alam mo yun, wala daw baril. Doon sa pumasok sa KGC, meron naman. I mean, sobrang sinungaling ng tao na ito. Kung totoo lang yung Pinocchio, maniwala sa akin yung sinungaling na mula hanggang Amerika na siguro, ilog yan. Sobrang sinungaling yan. Lahat ng sinasabi niya, hindi natutupad. Walang sinabi yan na natupad. Sa katunayan, mga sinasabi niya walang kwenta. Hindi na natupad, walang kwenta. Tapos siya ang magsasabing, Sandro will not lie. I mean, that is the most stupid na masasabi ng, back up sa'yo. Ito si Antiker, alam mo talaga, feeling talaga ganito, hangang ang mga tao kay Marcos. Hindi sumasaksak sa kokote niya. Kasi by saying that, parang sinasabi na, pag sinabi ng presidente na hindi sinungaling niya, maniwala kayo. Gaga ba? Bakit? Walang naniniwala sa presidente mo. Negative na yan eh. Negative yung trust rating niya, wala naniniwala dyan. Dalawa lang naniniwala dyan, bayaran or mga nakikinabang sa korupsyon. Yun na lang naniniwala dyan kay Marcos. Sa totoo lang. Kaya gumisisi kayo sa inyong mundo. Feeling kasi mga to, yung mundo nila, para bagang,
Paniwala kami dyan. Gunggong? Ewan ko, mga kababayan. That is the most stupid thing na ever. Alam mo, may papapakita sa inyo. Hindi ko alam kung may gera na ba sa Pilipinas. May gera na ba sa Pilipinas? Ha? May gera na ba? Ako nagtatanong lang ako. Kasi meron isang ali dito sa kanyang press briefing. Baliktad ang flag. Kung paano kabaliktad ang unit ng tao na ito, ganun din kabaliktad ang flag na nakalagay sa kanyang dibdib. Ay, dibdib ba? Mali. Well pala, dibdib. Ano? Yun, masyadong magmamagaling itong pag-download natin. Huwag kang magmamagaling dyan, ha? Ito. Pakita ko lang sa inyo ito, ha? Ganito kabaliktad ang unit nito, pati yung flag baliktad. Tignan nyo. Opo, nakausap natin nila mismo ang Pangulo at sinabi niya na kailangan talaga pagpag-alam ng DT. Pero in a couple of weeks ay bibigay po sila ng anunsyo kung ano-ano ang magiging decision dito. Tignan nyo, ha? As a lawyer, ano ba yung sinasabi ng batas natin when it comes to extradition? Is that allowed? Even Wala alam yan! Huwag mo na tanongin yan tungkol dyan, bobo yan eh! or criminal cases here in the Philippines? Nasa agreement po yan, nasa treaty. Paano nga bobo niya? Tingnan ninyo yung plug niya. Ganyan kabobo yan. Ultimong plug, baliktad. Kaya wag nyo na tanongin sa treaty. Walang alam yan. Hindi totoo. Walang biro. Walang ali na yan. Treaty. Plug niya, hindi niya maayos eh. Isang provision. Kaya meron tayong dalawang options. Either manatili dito si Buloy habang dilinig ang kaso dito sa Pinas. Tingnan mo. Tingnan mo yung pananaw niya. Dalawa lang option. Either dito muna si Pastor. Tingnan yung kanyang kaso. At si Pastor doon. Ang tindi ng decision mo, abogado ah. Ang decision nito. Alam mo, lumayas ka na dyan, wala ka talagang alam. Wala ka talagang alam. Totoo lang. Ako pinagdududa ako ng paano paasa ng bar exam eh. Hindi totoo. Hindi ko alam ako. Nasa ka ba talaga? Hindi alam mo ito ah. Simple lang naman. Ganito sana ang sagot mo. Matutuwa pa sana kami. Alam mo, hindi ba kayo nagtataka? Ito explain ko lang sa inyo ha. Hindi ba kayo nagtataka na bakit biglang lumabas extradition case ni Pastor? Noong pang inaantay ni Pastor yan. Matagal nang inaantay ni Pastor yan. You know why? Because doon na-dismiss na yung mga kasamahan niya sa Amerika. Yung di ba marami silang kinasuhan. Lahat yun na sa kanya na lang itinira. Ibig sabihin sobrang hina po ng kaso. At tumagal ng sobrang tagal ang paghingi ng Amerika sa kanya. Dahil nga mahina yung kaso. Siya nga ang ulit sa abogado niya sa Amerika na ano nangyayari? Ano yun na? Mas gugustuhin namin dyan kasi tandaan ninyo. Yung katulad ni Bertos, tuwan-tuwa, saka yung iba pa mga komunista. Tuwan-tuwa na kesyo, finally daw mapapadala na si Pastor. Sa totoo lang, gusto ni Pastor doon. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit papaano doon may justice pa eh. Doon talagang masasabi mo yung justice denied. May ganun pa eh. Dito wala. Alam niyo kung bakit? Ito. Kung talagang guilty si Pastor, maniwala kayo, dapat ngayon convicted na yan. After alam niyo kung gano'n nakatagal si Pastor sa kulungan? Dalawang taon. Kung talagang guilty yan, noon sa lahat ng kanilang paratang, ay ba'y matagal convicted yan. Alam niyo kung bakit lumabas itong extradition? Kasi nga po, ang hinala po ng mga karamihan dyan ay talagang sinabihan na ng Amerika, alisin nyo na sa amin ito. Kasi mukhang hindi na namin kaya patunayan na may kasalanan nito. Makakalaya si Pastor. Malapit na kalaya. Bakit? Lahat po ng abogado. Yun na nga yung isang abogado. Witness. Lahat po ng witness. Taob. Nga. Hindi lang ako pwede magkwento. Pero grabe yung sa korte. Ultimo nga yung isa sa mga binayaran na witness. Di umano, allegedly. Na si Karen eh. Para mag-testify against Pastor. Inamin na niya. Na inalok lang temp siya. Na pumayag sa kampo ni Ontiveros. Di umano, allegedly. Pumayag para idiin si Pastor. Yung problema na konsensya. May conviction. Yun kasi hindi maunawaan ng iba. Ang galaw ng espiritu kakaiba. May conviction po eh. Siguro pwede mo yung konsensya tapalan ng pera yan. Yung konsensya. Madali lang tapalan ng pera konsensya. Pero iba ang conviction. Napakahirap niyan. Yung peace mawawala sa'yo. Yun ang hindi mo talaga hindi ka makakatulog eh. Kasi when God bothers you, when God convict you, Naku po, napakahirap niyan. Sabi nga, diba, meron tayong sabihan na, if God is against, if God is for you, who can be against you? Tama yun, sa Biblia yun. Pero ang kabila nun, matindi. If God is against you, who can be for you?
Ang lupit nun. Ibig sabihin, nagmamalaki mo na kung ang Diyos ay nasa akin, sino kayang lumaban sa akin? Tama naman yun. Diba? Tama naman po yun. Pero ang problema, pagkaaway mo, Diyos, sino ang nasa iyo? Kahit sino kakampi mo, Alipore, senador dyan. Pag ang Diyos na ang kaaway mo, ano na yan? It will really bother you. Sobra yan. Yung conviction ang tindi niyan. Hindi ka patutulugin yan. Hindi ka pakakainin yan. Your whole body, your bone is in pain because of that conviction. Maniwala kayo. That's a true Christian. Ang Christian kasi, ito hindi maintindihan ni ba? Ang ordinaryong tao, pag nagkasalanan, wala conviction, konti. Pero wala. Proud pa nga yun eh. Pero ang Christian, totoong nabuhay man muli sa espiritu. Pag yan po nagkasala, antindi ng conviction yan. Kasi it's no longer his nature to sin against God. So yung conviction niya, ganun na nangyari kay nangyari. Diba? So hindi ko lamang po sabihin. Ang balita kasi, dinig natin dyan. Talagang nirequest ng Pilipinas na pwede ba kunin sa amin to kasi konti na lang makakalaya sa Pilipinas eh. Ina-expect nga September eh. Tapos biglang lumabas to, 'di ba? Kasi mahina tayo yung kaso. Sa matter of fact, it was dismissed a long time ago. Binuhay lang. Tapos ngayon sobrang hina talaga. Wala nang choice eh. Kasi merong motion to parang failure to something convict or failure for parang ano ba yun? ChatGPT, turo mo dito, animal ka. Tanong natin kay ChatGPT. Oy, gising. Wait lang ha. ChatGPT, ano ba yung legal term sa motion na pinadidismiss mo na dahil ang tagal nung trial? Ang tawag dyan ay dismiss based on a denial to speedy trial. Yun. Ay, tuloy pala. O minsan, tuloy. O minsan. Ayun. To speedy disposition of case. So may ganun eh. So walang choice na yung judge kung hindi i-dismiss na yan. Pero dahil ayun na nga, once and for all na ito na extradition. Ito lang ang gawin. Alam mo, si Pastor tuwayan pag nagkaroon ng extradition. Bakit? Doon, matindi ang abogado ni Pastor doon. Mga Harvard-graduate mga abogado talagang sigurado yayariin yung mga false witness doon. Sigurado yan. Dadapain yung false witness. Alam mo kasi, hindi mo basta pwedeng maloko ang justice eh. Sa Amerika. Kaya talaga kawawa yung witness doon sa examen ng mga Harvard-graduate na abogado ni Pastor. Kawawa talaga. At kaya nga siya tuwan-tuwa, isipin nyo, sakali lang. I-trial siya una, may bail doon. Maaari siya makabail doon. Depende yan sa mga ebidensya pipresenta. Pangalawa, mabilis ang trial doon. Kaya talagang okay. Wag lang. Ito lang ang problema. Kasi ilang beses na ginawa ito. Wag lang, may gawin along the way. From the Philippines to the American judge. Kasi alam naman natin, may mga kwentong yung nababalita, di ba? Yung ang isa, although hindi ganito si Pastor, yung Epstein nga, di ba? Napatay, biglang namatay. Bakit? Kasi nga, may ibang mga big politicians sa Amerika. Doon sa kanyang Epstein files. Ano nangyari? Niyari bago pa umabot sa judge kasi magkakabukihan yung mga kasama niya. Hindi ko siya sabing gano'n ng Pastor, pero ang punto lang dito, ginagawa yan. Pag alam nilang mahina yung kaso at gusto nilang ma-eradicate yung tao na yun, isang black ops ka lang. Alam niyo na napapanood niyo sa television eh. Yung mga fiction film sa Hollywood, totoo yun. Maaring fiction lang yung style, yung action scene, pero talagang ginagawa nila yun. May mga black ops sites na talagang pangyayari. Ilang beses na po sila nagkamali. Yung ultimo nga, di ba yung binomba nila yung Iraq ba yun? Wala, tas biglang inalan ng presidente na wala namang palang nuclear doon. Anong kahihiyan yun? Pagkatas bombay tulihin at ibigtikin nila. Ay, mali. Alam niyo mga kababayan, ito sabihin ni ba? Kasi taga-SMNA kaya nyo pinagtatag. Hindi ko talaga ibebenta kaluluwa pag isang tao sa tingin ko masama. Hindi ko gagawin yun. I would rather lose viewers, lose money, pero hindi ko pagtatanggol isang tao sa tingin ko masama. Alam mo, ganito lang. Imagine nyo nga. Si Joseph po, alam niyo yun, di ba? Karakter sa Biblia po yun. Nakulong po yun ilang beses napagbintangan yun. Napagbintangan rapist yun. Alam niyo ba? And can you just imagine, ano ang pananaw ng mga Israelites noong panahon na siya ay pinagbintangan na rapist? Sigurado ko. Yung integrity ng mama, yung kanyang integrity, yung kanyang reputasyon. Malamang sira din. But eventually, na-redeem. Hanggang kadululuhan, di ba? To the point nga na nung nagkaroon ng famine sa Israel, pumunta sila ng tulong at si Joseph ng hari doon, yung kanilang pinuno ng Ehipto doon. Ano nangyari? Di ba? Doon, naibalik
yung honor. Pero imagine niyo yung time na nakakulong si Joseph. Ang tindi ng time na yun. Isa pa. Si Paul. Baka akala niyo si Paul nakulong din. Apostle Paul. Nakulong din ng matagal. Alam mo kung ano sa kanya? Terorista. Imagine yung mga Israelites na hindi mananampalataya. Siyempre, yung mga kasamahan niya Christian, alam, kaya nakulong niya because of the gospel. Pero imagine mo the rest of the Israelites. Kaya nakulong yan, terorista yan eh. MPA, wala pa MPA nun. Pero isipin niyo, ganun yung reputasyon nasira, but eventually becomes saint. Diba? Ibig sabihin, talagang tinuring na leader ng church. So what do I mean? Wag tayong mapangusga na, bakit nakulong si pastor? Siguro meron kasalanan yan. Alam nyo, sa Pilipinas, hindi mo kailangan ng kasalanan para makulong. Sa totoo lang. Hindi mo kailangan ng kasalanan sa Pilipinas para makulong. Bibigyan ko nga kayo example, isa pa. Iba yung inilibiste. Alam nyo bakit sinilibiste? Hindi ko alam kung tumatakbo siya ngayon, pero bakit siya umalis ng Pilipinas? Feeling ko kasi nawalan na siya ng hope. Mantakin mo, ikaw yung nag-reveal ng korupsyon. Ngayon, ikaw ang kakasuhan ng human trafficking. Dahil sa babae. Ako kaya sabihin siya yung hindi sa babae. Wala ba? Ano nyo kay Jack? Uminaamoy siya. Pero hindi po daw sa babae. Diba? Mamaya pag-usapan natin yan. Pero sa akin, sana lang talaga. Kasi baka mamaya may gawin sa kanya eh. Papuntang biyahe ni pastor. Kaya dapat kasama yung abogado. Hindi pa pwede babiyahe si pastor extra day. Tapos bibigyan ng decision ng operating ng Amerika. Naku po. Tapos biglang naplatan yung eroplano biglang bumagsak. Delikado yun. Wag naman sana po pero alam mo naman hindi imposible yun. Si pastor hindi matatakot siya. Sa man of I know na talagang sabi nga di ba? Sa mga tunay naman ng palataya, alam mo weapon forms against us, di ba? Alam naman natin. It's the battle belongs to the Lord. Alam natin. Pero syempre, hindi natin maano ang mundo. Masama talaga yan. May mga demonyo talaga. Mga sinasabihan ng demonyo. Nasa Malacanang. Hindi ko alam sila nasapian ng demonyo doon. May pagka kasi lulungkat talaga sasabihan ng sino makikita mo eh. So, sana hindi naman mayari si pastor doon. Ang sana lang talaga ay kung mangyari man yun, patuloy lang sana yung yung justisya ay may serve pastor na maayos. Yung fair trial, kasi ako confident ako eh. Based on the things that I've heard, based on the lawyers that I've talked to kay pastor. Confident ako eh. If the evidence will be the judge, sure ako laya yan. Sa alasing ko, sabi nga. Mabilis. Dito nga eh. Imagine nyo lang years na. Nasa kanila pa ang kapangyarihan. Nasa gobyerno pa ang kapangyarihan. Kalaban si pastor. Hindi tumigil ang Seminay. Kumuha pa ng banateros. Imagine nyo. Ito. Simple. Pwede sana hindi makonvict si pastor kung bumigay ang Seminay. Diba? Kung bumigay ang Seminay at sumunod sa kanilang panuntunan, gusto, kahilingan. Malamang baka nga makalaya pa si pastor, diba? Imagine niyo, tandaan niyo, huwag niyo kakalimutan. Don't forget. Ginawa na nila yan sa mga senador. Meron pa nga ginawa nila sa isang iglesia. Na talagang they made a deal. Pero dahil nanindigan si pastor. Ano pa ginawa? Kinuha pa ang banateros. Imagine mo yun. Kung ayaw mo mapahamak, ito na lang eh. Kung ayaw mo madiin ka sa kulungan, talagang initang ka sa kulungan. Hindi mo na kukunin ng banateros. Mga banateros, mga yan eh. Balakat, di ba si Jack isa pang animal yan? Diba? Si Banat Bay pala, yari na. Dinagdagan pa ng kasamahan ng mga balakat, ng mga bunganga. Talaga nga namang, alam mo yun? Ibig sabihin talagang Seminay. O hindi lang naman kami. Kinuha pa si Gonzon. Opasyo, talagang todo. Kung laban. Magkamatayan na kaya. Alam mo, hindi mo pwedeng sabihin na kaya tumagal yung kaso ni pastor kasi bumibigay si pastor sa kahilingan ng administrasyon. Hindi. Bumigay nga yung Seminay. Yan ang lumalaban ng todo. Yung talagang sagaran ha. Sa laban. Seminay lang talaga eh. Yung talagang sa kalaban, Seminay. And yet, 2 years. Hindi pa nakukuha. Bakit? Mahina yung kaso eh. Yung mga kasinungalingan, tinan ninyo, nagkakabalan ng mga witness, pinilit. Sa Amerika, ganun din. Pinilit, binayaran. Paano mo papakos-examine ng taong binayaran? At pinilit. Tingnan mo ngayon sa impeachment. Kasi sa korte kasi bawal i-televise. Pero nakita nyo naman sa impeachment, di ba? Sa impeachment court, yung mga witness na ewan. Di ba? Kasi nga alam mo, hindi talaga nagsasabi ng totoo. Yun ang punto natin dito. Ito pa. Panoorin nyo ito. Kasi isa pang katulad nito, yung kay Libiste, ang lupit nito ba? Ngayon. Tama.
Ano ba talagang storya dito sa human trafficking daw? Kasi very hot topic ito. Involve mga babae, may sex. Alam mo na, official. Attorney Mark, ano bang story nito? Let's start from the very beginning. Very good place to start. Issue dyan sama Tony Freddy, yung tinatawag na tanimpok. May tanimpok. Akala ko, Dati tanim bala, ngayon bumanimpok. Mahirap to ha. Buti na lang mahilig sa mga ganyan. Tanimpok. Tanimpala. So kayo, tanimpok. May plano na itong mga tao sa government, taniman daw ng mga prostitutes. Yun ang story. Pero what's the story behind the story? Bago dyan, may na-intact daw na bugaw at saka mga prostitutes. So, na-intact daw sa isang hotel dyan sa Manila, Diamond Hotel. So, kasi may tumatawag sa isang pokpok na may kliyente daw sila ng mga hapon. Ang problema doon, hindi pala hapon, mga NBI. Baka galing Japan. Pakinggan niyo yung kwento ha. Dito balot yung kwento ng bugaw eh. Sabi ko sa inyo, kwento na bugaw na yan. Mahilig yan. Kasi different transaction yan. Yung nahuli itong mga isang bugaw na mga apat na babae, pinasalita sila, may connection daw ito sa plano na siraan CES, Ralph Recto, at saka ibang government officials through prostitution. Tawag nila, honey trap. Yun, actually, spy term yung honey trap. Spy na babae, ganda, sexy. Isang target para makakuha ng information. Pero honey trap na allegation sa NBI at saka yung bugaw, future human trafficking. Ibig sabihin, plano daw itong si Jing Paras sa buhat mga babae at saka itong si bugaw na taniman prostitute si ES. Fund operation ito si Congressman Lian. But of course, in-interview ko yung kliyente ko si Jing Paras. Pinasa ko yung mga affidavits ng mga babae. Affidavits, yes. Kasi ang plano, human trafficking. Ang plano, tutulungan itong bugaw ni Jing Paras. Na gusto niya tumulong sa government. May mga witness daw siya sa mga sexual perversion ng mga government officials. Pervert daw. So hindi future, nangyari na sila ay handang in 2025 nangyari somewhere in Makati. So ang ginagawa ni Jing Paras, tawag siya ng mga abogado. Ang trabaho ng abogado, gagawa affidavit sa mga babae. So yung mga babae punta sa isang restaurant sa Quezon City. First meeting, interview. The second meeting, nakita na yung mga affidavit ninyo. Ang problema itong si alias nag-demand sa military. Kwento ko sa inyo ha. Before that day, yung quote-unquote entrapment day. Kita ninyo, dito mo palang malalaman kagad yung kwento ng bugaw eh. Sinong imimit ng bugaw? Lumabas din sa balita yan. Akala nila mga hapon. So it was not official of the government. Ang akala nila mga hapon yung imimit at bugaw nila. Itong mga Vovomax girls. Mga Vovo. Totoo lang, mga Vovomax girls, di ba? Akala nila ang customer nila. Sabi ko nga sumasabi sa Vovomax. Mga nagpapataas ng presyo yan. Mga walker yan, nagpapataas ng presyo. Ilan lang dyan ang walker. Nagpapataas lang ng presyo yung mga yan. Ang artist ng Vovomax. Tapos para yung presyo nila. Ngayon, ang kwento nila, nakita ko, narinig ko sa mga news yan. Hapon talaga in-entrap sila ng NBI. Tapos, baliktad na. Kaya gagawa ng istorya, si ES, what do you call his name? Recto. Gagawan daw ng istorya at may plano daw. I see, Paras at saka si Libiste. Paano nangyaring gagawan ng istorya si Recto kung ang imimit hapon? Anong katarantaduhan yun? Kahit ako naguluhan ako nung una. Bakit hapon yung imimit nila pero isang entrap nila? Anong katarantaduhan yun? Yung pala, eto sinasabi ngayon. Baligtad. May nangyari na. Hindi lang niya sinabi kung kanino official yun ha. Kung sino, hindi niya sinasabi si Recto eh. Pero may mataas na official na nangyari na before. Na nakuha na itong mga babae na to at niyari na itong mga babae na ito. Tapos gumawa na sila ng affidavit para ibulgar sa publiko. Nakikita ninyo? So hindi yun. Entrap natin si Recto. Hindi ganun. Future. Pass na. May nangyari na sa ilang opisyal ng gobyerno. Ilang opisyal ng gobyerno. May nangyari na. Tapos gusto nilang ilantad. Kaya sila lumapit kay Jing Paras. Ilalantad nila. Pero anong kondisyon? Dito pumasok si Libiste. Bakit? Ang kondisyon, papayag kami pirmahan namin ng affidavit na yan. Sinabi namin. Kasi meeting na daw to eh. Ibig sabihin, na-interview na ng mga abogado.
Itong mga babae na ito at nagawa na sila ng affidavit, i-check nila yung affidavit kung tama ba yung interview na ginawa at tapos pipirma na nila. Pero bago pumirma, etong bugaw, umimik na naman. Ano sabi? Pengi 6 million. Pipirma namin yan, tutulong kami sa inyo, ilantad natin, yung nasa gobyerno, kung sino yung mahilig dyan sa Bobomax, tapos pipirma kami dyan. Ilalantad natin yan. So it's not the other way around na sinabihan ni Jing Paras, ito, entrap natin si Recto. Hindi ganun. Bakit? Paano entrap si Recto hapon? Bago ka ba? Anong nangyari? Baligtad pala. Meron na pala talaga silang gustong ilantad. Kaya lang, nung naningil, umatras na ho. Etong si Jing Paras. At ang pagkatanong pa nga dito pwede ilapit mo na lang kay Libiste. Hindi lang Jing Paras yun, ilapit mo na lang kay Libiste. Alam nila, Libiste. Gawin mo na lang para financier mo si Libiste. Ang nagsabi niya, yung bugaw. Alam mo, tawa dito kasi pinag-isipan ganyan nila sa bugaw ba? Dahil sa mga Girls, alam mo, kahit saan kayo tingin ng record, wala sa current members ng Mocha Girls ang pumapato sa ganyan. Maniwala. Tsaka mag-everyday show, kung meron kami pinagkakakitaan. Yung mga walang everyday show, tapos mayat-maya nasa golf course, mayat-maya nasa bakasyon, mayat-maya nasa may mga malalaking bahay, sasakyan, bakasyon, nagtitrip sa iba't ibang bansa, pero walang show. Doon kayo magtaka. Pero sa mga Girls na araw-araw nagtsatsak mag-show. Ay bay, kung may pera kami, kumikita kami ng beyond doon sa aming hindi kami mag-show. Gago ba kami? Magpapakapagod kami sa barya? Hindi. Kasi nga, trabaho kasi talaga namin. Ito, trabaho. Ngayon, nagbibintangan niyo akong bugaw. Yan, bumabalik tuloy si bugaw. Sabi ko sa inyo, ang karma is digital. Sabi ni Paras, ang purpose natin is this is for the country. For transparency, accountability, and advocacy ni Paras is anti yung tinatawag na corruption. So, linisin ang government. Sabi naman ito ni Mr. Ken, pwede kailangan may bayad kasi mapagkain natin ng malaking tao. Is may fund for yung mga babae, and of course, dapat 1.5 million sa kanya. Nagdemand ng pera. Sabi ni Manager, wala kayong fund, Congressman Jing, kausapin nyo si Lian Libiste. Siya naman Siya, saan nanggaling alias Ken? Yung alias Ken. Congressman Libiste. So, kausapin nyo si Congressman Libiste. Mag-fund 6 million. Hindi Congressman Libiste. Kasi yung kalaban ng politics. Yun ang connection. Nagigets ninyo? Parang tinukoy na dito ni Atty. kung sino yung ilalantad ng bugaw. Kasi ganito ang sinasabi, hindi ang lumapit si Jing Paras sa bugaw. Yung bugaw ang lumapit. Jing Paras. Kinuwento naman ito kasi kwento ko doon sa interview ni Atty. Mark. Sabi niya, parang ganito lumapit yung bugaw. Jing Paras, meron akong info. Meron ito. Nangyari noong 2025. Kinuwento ni Atty. Mark. 2025 nangyari 6 kapid. As in, pinasayaw. Isa, dalawa. Hindi mahilig sa bangbang. Diba? Mahilig sa bangbang daw yung opisyal. Tapos, ngayon, gago ito kasi bugaw. Mukhang pera na to. Mahilig talaga to. Sabi niya, gusto mo ng info? Meron kami. Etong opisyal. Ngayon, ang tanong ng isang reporter sa Bilyonaryo. Paano nakilala ni Paras? Etong si Bugaw. Kasi nga, remember, sa mga binubugaw niya, mga Bobomax artist. Okay? At ito si Jing Paras, producer ito ng mga pelikula. Aside from si Congressman, producer din po siya ng pelikula. So, alam niya na kalaban nito. Kalaban nila Jing Paras itong si basta ito opisyal na sinasabi. Sabi niya, ito meron baka gusto mo. Oh, sige, bulgar natin yan. Patindihan. Yun ang sabi, di ba? Biglang umirit daw si Bugaw, sabi niya. Pero pahinga ako 6 million. Isang babae sa akin 1.5. Sa kanya 500. Awak. Binigyan pa ng kung si Paras. Sabi niya, wala, hindi paglaban niya sa corruption. Tapos gusto mo, ikukurak mo ngayon, dadaanin mo sa pera. Sabi niya, may kaibigan ka naman si Libiste. Kalaban ni Libiste ito. Yun lang sinabi yung kalaban ni Libiste. Pero obvious naman. Yun ang sinabi ni Mark. Kaya inalagay kasi kalaban daw ni Libiste ito. Politician na alam info ng bugaw. May nangyari doon sa kanyang mga alaga doon sa mataas na opisyal.
ang plano specify babae na may nangyaring human trafficking somewhere in Makati. Sinabi, Hi, government. Alam followers natin yan. Tapos binasa ko yung mga affidavit. Okay, binasa ko ng mga abogado. Okay. Nung binasa ko, yung si government official, dalawang babae, tatlong babae, sabay-sabay. malakas. Sabay, kahit na may word pa na ginawa. Alam niyo yung kanta na yun? Grabe yung location. Kahit na daw hindi na tayo tumatayo. Hindi na tumatayo! Tamad? Nakahiga lang? Ay, naku, kung ako sa'yo. Gumamit ka ng ginagamit ng isang senador. Tapos pera, painom, may drugs pa. Minor pa. 16-year-old, 17-year-old. Ay, grabe naman yun. Mahilig sa bata si Lolo. Sino kaya yun? Sino kaya yung lolo na yun, ano? Kasi bato na sabi Lolo, alis may diabetes yun. Tapos mahilig sa artista. Kasi Bobo Max eh. Sino kaya yun? Sino ba ang mataas na opisyal na mahilig sa artista? Baka may asawa artista yun. Paano sa tingin mo? Hindi ko kilala eh. So, doon ang salaysay. Yun ang nakita mo. Tapos, huli na itong si Bukaw. At saka yung mga babae na iba ng kwento. Naging pokpok na. Bakit ba? Sino ba humuli? Alam na natin kung sino. So, yun ang story talaga. Ang problema, naunahan si Jing Paras. Sa lahat ng media, lahat pokpok, nawala story. So, yun ang kwento. Ang tanong, kasi we received a subpoena from the NBI na pumunta daw hapon. So, of course, nabasa sa subpoena, wala nakalagay na anong allegation. Wala nakalagay. So, we wrote to the NBI requesting na bigyan kami ng copy ng mga complaint or evidence para alam namin yung gagawin namin. That is part of due process. Otherwise, kami doon makapag-physical explanation. Ano lang tanongin, it will violate constitutional rights. Correct. Sabi nila, sabi nila, hindi daw pwede. Kasi confidential. Hindi pwede yun. Part of the Star Chamber. Paano naging confidential, Attorney Ferdy? Paano naging confidential? Everyday, pa-interview na sila sa TV. NBI, pati CDI, sumakay na din. So, paano naging confidential? So, yun ang request namin. But hindi kami bigyan. So, tapos, second, daming mga interviews sa Kamaskara. Hindi mo alam kung sino yung ang boses iba. Ang pictures ng mga babae na ka-blur. So, how can we respond to this? Baka iba yung nagsalita. Iba yung nakausap. Ninyo. Sinong kausap nila doon? Yung mga babae sila doon. Apat na babae. Ibang mga alias lang. First meeting. Hindi naman confidential function. Itong apat na experience nila anong ginagawa sa 2025. High government. Sabay-sabay. Naliguan nila. Si Lolo nagpaligo pa? Adiri. Sa bagay. Kayo ho ba? Babayaran kayo ng 100,000. Paliligo nila yung matanda. Kasi hindi na lumalaban eh. So papaliguan nyo na lang. Yan na mahirap. Kumanya ka lang. Hirap tapos may sexual ginagawa, pinatakes ng cocaine habang ginagawa sexual activity. Yan. Importante. Kaya lang siya sa tanim. Future human trafficking. Ito nangyari na. And yung nangyari 2025, hindi kasama si Kusing Paras. Hindi kasama si Leandro Reviste. Kung hindi, participation sa 25. Yun ang istorya ng mga testigos. Gumawa ng affidavit. So our best is katotohanan and logic. Ang itong bugaw, direction kay government official. Bakit kailangan dadaan Kusing Paras? Pwede naman yung direkta. At kalaban pa si Jing Paras. Kausapin yung government official. So binasa ko yung mga text kasi pangit naman yun ang sinasabi niya. Binasa ko lahat ng messages. Itong bugaw ng offer ng sikat na artista. Nandiyan sa platform niyo. Tago lang natin yan sa platform. Number one, number two sa bubis dyan. Ay, grabe. Number one sa Bobo Max? Ano ba itong Bobo Max? Hindi ko alam yung Bobo Max. Artista. Offer. Para siya manager. Offer for sexual favors. So, nag-offer. Tapos, di lang doon. May mga text na demand siya ng 6 million. May mga tapos, pinansin, tawag ng text. Sabi niya, ang initiate siya yung pagkulit. Hindi instigation. Illegal. At saka, except for treason. Proposal to usang punishable. First, binalitan ng story. Ang totoong story, nangyari na ng 2025. Granting na nangyari pa lang. Granting na plano talaga nila. Granting. First,
is conspiracy or proposal to human trafficking a crime? No, wala. Hindi. Wala pang overt act. Wala pang overt na nangyayari. Wala pang kwarta na tanggapin. First, nung entrapment, kasama ba si Jing Paras? Wala. Ang entrapment, bugaw, at saka yung babae, at ibang transaksyon, hipon, di papel. Iba. So, yun. So, ito yung hindi nalaman. Nandoon yan sa affidavit na yan. Nabasa mo. 16, ano? Nawa, abogado, through the interview. Dito kwento Barbero. May CCTV. Yun. Sa Quezon City. Hindi lang isang beses nag-meeting. Dalawang beses. Interview. Hindi. Nakukuha niyo ba yung kwento? Human trafficking kasi yung binibintang dito kay Jing Paras. Ang sinasabi nga nito, Pasio, hindi pa nangyayari yung crime. Na supposedly, bibitagin. Kasi ang sinasabi nung bugaw, inutusan daw siya na ibitag itong si Recto. At mayroon pang binanggit na iba pa mga ibang binanggit pa ni Remulla Pati daw si Boying ibibitag daw nito ni Bayot nung bugaw. Tapos para sisiraan sa media. Wala pa nangyayari. Yung entrapment na nangyari, hindi naman sana kung nandoon si Halimbawa eto sana ang nangyari. Pwede pa. Andun si Recto, dumating yung bugaw, dumating yung mga babae, tapos may gagawin. Tapos sasabihin na inutusan lang sila ni Jing Paras. Kaya lang hindi ganoon na nangyari. Ang